Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, tiniyak ng Department of Public Works and Highways Bureau of Research and Standards o DPWH-BRS na walang mahalagang mga dokumento na natupok sa nangyaring sunog sa kanilang tanggapan. Sinabi ni DPWH-BRS Director Juliana Vergara na wala silang mga dokumento na may kaugnayan sa mga iniimbestigahang flood control projects ng ahensya. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Mayroon pa lang pong request sa amin na mag-test pero hindi pa po nagagawa dahil inaayos pa po yung process. Pero yun po ay gagawin pa lang namin. Sa ngayon po wala pa. Bandang 2:00 ng hapon kahapon nang ideklarang fire out na ang sunog sa gusali ng DPWH-BRS sa EDSA Barangay Pinyahan, Quezon City. Inaalam pa ng arson investigators ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng sunog na nagsimula sa ikatlong palapag ng gusali bandang 12:00 ng tanghali na umabot sa ikatlong alarma bago tuluyang naapula. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na walang dokumento na may kinalaman sa iniimbestigahang flood control projects ang nadamay sa sunog sa gusali ng DPWH-BRS sa Quezon City. Ayon kay ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes Jr., posible na gumawa ng hakbang ang mga kriminal na sangkot sa mga anomalya sa gobyerno na manunog ng gusali para linisin ang mga ebidensya gaya ng nangyari sa isang skandal sa Cebu noon. Kaya naman agad anyang ipinag-utos ng ICI Chair sa Commission on Audit o COA na siguruhing ligtas ang kanilang mga dokumento sa nasunog na gusali. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office, which happened in the Cebu scandal when they burned down the entire Treasury building in the 1980s. Si ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, mga ebidensya at dokumentong hawak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at iba pang ahensya ng gobyerno kaugnay ng flood control anomaly, pinapaingatan ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nanawagan si Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas sa mga hawak nilang dokumento at ebidensya kaugnay ng flood control anomaly. Ito'y kasunod na rin ng nangyaring sunog sa isang DPWH office sa Quezon City kahapon. Ayon kay Gatchalian, bagamat sinabi ng DPWH at ng ICI na wala namang dokumentong may kaugnayan sa flood control, ang nadamay sa naturang sunog ay kailangan pa ring maging maingat. Samantala, alangan naman si Gatchalian sa pagla-livestream ng mga pagdinig ng ICI dahil baka anya mag-iba ang demeanor ng mga nag-iimbestiga at para maiwasan na rin ang trial by publicity. Mas mainam anyang maglabas na lang ng ICI ng transcript ng bawat pagdinig para masundan ito ng publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian. Sabi naman na wala raw documents na nadamay pero we have to be very cautious dahil mga sindikato to at yung mga dokumento lang ang ebidensya natin laban dito sa mga corrupt officials. Kahit na may testimony, kung wala namang mapapatunayan through documents, mahirapan tayo to prosecute. So I think ICI and also yung mga government agencies should secure the documents immediately kasi nakikita natin baka isabotahe tayo. I would suggest na keep it closed pa rin yung hearing. Tapos every after hearing, maglabas silang ng transcript. So yung public na susundan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, simula sa susunod na linggo ay ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig upang pairalin ang transparency. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na bagamat may suliranin pa rin sila sa kanilang workforce, ay handa silang isapubliko ang kanilang mga pagdinig. Sa ngayon, isinasaayos na ang mga technical na aspekto para sa live streaming ng mga pagdinig. We will now go on live stream next week once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. Si ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, lilinising mabuti ng Department of Trade and Industry o DTI ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kaugnay pa rin ng anomalya sa flood control projects. Sa isinagawang inquiry ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kay Trade Secretary Cristina Roque, kinumpirma nitong papalitan na ang lahat ng board members ng PCAB. Hindi na rin papayagan ng DTI ang mga may-ari ng construction companies na maging miyembro ng PCAB upang maiwasan ang issue ng conflict of interest. Upang matiyak na magiging mabusisi ang proseso ay dadaan pa ngayon sa opisina ng kalihim ng DTI ang lahat ng licensing request bago ito maaprubahan ng PCAB. Ang tiyak sa ngayon, ayon kay Roque, ay mas marami pang kontraktor ang mawawalan ng lisensya dahil sa ginawang paglabag ng mga ito. Actually, there's really changes in the PCAB, like the PCAB board. Lahat sila magiging bago. We're just waiting for the appointment of the PCAB board members. And then the executive director for PCAB, SIAP, are all changed also bago. So those are the changes that we are making. Si Trade Secretary Cristina Roque. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, mga nasa Local Government Unit o LGU, nais na mabigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng direct funding para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH, DepEd at local government units para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Sa harap na din ito ng nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng classrooms. Ito'y upang matugunan na din sa lalong madaling panahon ang kakulangan ng mga silid-paaralan para na din sa kapakanan ng mga mag-aaral. At ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, ayaw ng Pangulo na babagal-bagal sa pagkilos lalo na't nakatuon na din ang pansin ng punong ekutibo sa mabilis na pagsasaayos ng mga classrooms at pagtutulungan ng DPWH, DepEd at ng LGU. Matatandaang naungkat sa kamakailang pagdinig sa Senado ang ukol sa napakababang bilang ng mga silid-aralan na naitayo ng DPWH para sa taong 2025 na umabot lamang sa 22 na malayo sa target na 1,700. Pakinggan natin si Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd at local government units upang mapatupad ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kailangan makaakit ng investors para sa industriya ng pagmimina na may paggalang sa mga bata sa bansa, gayon din ay ginagalang ang mga tao, pati na rin ang kapaligiran. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition. Kasabay nanawagan ang Pangulo sa mga leader ng industriya na isulong ang responsable, inklusibo at climate resilient mining sa bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na walang lugar ang irresponsableng pagmimina sa bansa. But today, mining goes beyond just extraction. Minerals are vital to electric vehicles, batteries, new technologies that promote clean energy. To be given this much potential is both a blessing and a responsibility. We are offered the chance to help power the global green transition and to ensure that this progress uplifts every Filipino, especially those who live closest to the mines themselves. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagpapanumbalik sa death penalty, mangangailangan ng malalimang pag-aaral ayon sa Malacanang. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Kailangan munang dumaan sa malalim na pag-aaral at masiguro na malinis o maayos ang 5 pillars of criminal justice at masiguro na walang nagtatanim ng ebidensya bago mapag-usapan ang pagpapanumbalik ng death penalty. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung ikinukonsidera na ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng pagpapanumbalik ng parusang bitay sa gitna ng corruption issues sa kasalukuyan. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin siya na mabigat ang usaping ito at hindi ito basta-basta na lamang maaaring ibalik. Partikular na binanggit ni Castro ang mga umaamin noon na gumagawa sila ng intriga o nagtatanim ng ebidensya. Anya, kailangan mo nang mawala ang kulturang ito. Ang kailangan rin anyang masiguro ay hindi mapahamak yung mga inosente na wala naman talagang sala, lalo't mabigat ang parusang pinag-uusapan dito. Dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating 5 pillars of justice system. Hindi po tayo pwede na umasa at maimpluwensyahan. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila
ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay nagawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya? Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanawagan ang Malacanang sa mga kabataan na tumulong sa pagpapaangat ng Pilipinas gamit ang tamang impormasyon. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro ang panawagan makaraang kumalat ang AI-generated content kung saan nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang pensyon ng Armed Forces of the Philippines. Una na itong pinabulaanan ng militar na anilay layuning iligaw ang publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, hinimok ni Yusek Castro ang mga kabataan na tumulong sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon para sa ikabubuti ng bansa. Lagi ko sinasabi sa mga kabataan, kayo yung pag-asa ng bayan. Darating ang time, kayo yung magiging leader, magiging magulang kayo. At dapat nyo ituro ang dapat na malaman ng inyong mga anak at mga susunod na henerasyon. Tayo po ang maging sandata ng Pilipinas. Hindi man tayo ganun kalaki na bansa, pero pag nagkaisa-isa po tayo, kaya po natin lahat. Kaisa-isa rin po tayo para iangat natin ang bansa at huwag natin pong ibagsak sa pamamagitan ng paggamit ng fake news. Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mahigit 73% ng mga illegal na gambling site na ipasara ng PAGCOR sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Inihayag ng PAGCOR na mas marami ng illegal na online gaming sites ang kanilang na-block sa tulong ng kanilang bagong Artificial Intelligence Monitoring Platform. Sa pagtalakay ng kamera ng mga panukala para i-regulate at labanan ng online gambling, sinabi ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva, mula 74% noong Agosto, umabot na sa 93.8% ang mga site na naipasara ng National Telecommunications Commission o NTC. Simula Setyembre 2022, na-block ng NTC ang 12,562 sa kabuang 13,399 na illegal gaming sites na natukoy ng PAGCOR. Paliwanag ni Villanueva, kaya ng AI monitoring platform na tukuyin ang isang illegal na site kada segundo, dahilan upang makapag-ulat ang PAGCOR ng hanggang 500 site bawat linggo mula sa dating 100 lang. May sarili ring automated reporting system ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang mapabilis ang proseso. Targetan niya ng PAGCOR na mapababa pa ang blocking time mula 48 hours tungo sa 24 hours. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan ay makiki-update muna tayo mula sa ating Department of Agriculture o DA para sa ilang mga piling paksa na mahalaga na mapakinggan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasama na natin sa linya ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture o DA. Asek de Mesa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay. Asek, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin dito po sa programa. Unang-una po ay dumako muna tayo dun sa assistance po na ibinibigay na po ng Department of Agriculture para sa mga agri-workers na marahil ay naapektuhan ng mga nagdaang sunod-sunod na lindol at nitong nakaraan lang ay merong bagyong Ramil. So, Asek, magkano na po ang naitatala ng DA na pinsala sa sektor ng agrikultura from the recent earthquake maging sa nagdaang bagyong Ramil?
Actually, yung Ramil is tuloy-tuloy yung pagkuha natin ng mga additional damage reports. Pero kung titingnan natin yung danyos sa sektor ng agrikultura, magmula pa na pumasok yung bagyong Mirasol, Ompong, Nando, itong pinakahuli, nasa almost 8 billion na yung naitalang damage sa sektor ng agrikultura at karamihan yan ay nasa ating palayan. Kaya naman yung agaran yung pagtulong natin sa ating mga kababayan na naapektuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga binhi, ng palay, ng mais at saka ng mga gulay. Ganun na rin yung availability ng ating tinatawag na indemnification sa insurance. Tuloy-tuloy na rin po na nagpamahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation. Ganun din po yung ating mga survival and recovery loan at yung ating pag-implementa ng quick response fund o yung para sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas. At nag-uutos din po yung ating Pangulo, ito po ay hindi sa damage, pero tulong sa ating mga magsasaka ng palay na naapektuhan po nitong mababang presyo ng farm gate ng palay na mamamahagi po ng assistance ng ating Pangulo, ang ating kagawaran bago po matapos ang taon. Dahil nabanggit nyo na po yung mga programs at yung mga tulong na ibinibigay po sa ating mga agri-workers. Ito po, matanong ko lamang po, Asek, kumusta po ang koordinasyon ng DA sa mga lokal na pamahalaan na naging apektado po ng mga lindol at bagyo upang maayos po na mapamahagi po itong mga tulong na ito para sa ating mga magsasaka at mangingisda? Paulit, Step, medyo naputol yung line mo. Ayun po. Asek, gusto lang po namin kumustahin yung coordination po ng DA sa mga local government units para maayos po na maipamahagi itong mga tulong para sa ating mga magsasaka at mangingisda na apektado po ng mga nagdaang kalamidad. Yes, Steph. Yung pamamahagi ng ating assistance, whether yan ay binhi o sa indemnification o sa quick response fund, lahat yan ay fully coordinated sa ating mga lokal na pamahalaan through our regional field offices, through the different bureaus kagaya ng PCIC, ng ECPC, at ng ibang ahensya pa ng ating kagawaran. So, mainam na kapartner natin ang lokal na pamahalaan dahil sila yung nasa baba at dahil devolved agency rin ang Department of Agriculture. On other matters naman po, Asek, kasi syempre merong mga nananamantala pa rin sa presyo ng bigas. Ano-ano na po ang hakbang na ginagawa ng DA upang malabanan itong mga nananamantala na ito, at kumusta po ang inyong coordination kasama ang Department of Trade and Industry o DTI kaugnay po ng mga ganitong sitwasyon? Step, unahin muna natin na siguraduhin, gusto nating i-assure ang publiko na meron tayong sapat na bigas sa ngayon. Kaya ito bigas na to, una, yung mga imported, yan ay nabili ng mura dahil mura ang imported na bigas. Pangalawa ay mura din na nabili yung ating mga palay mula sa ating mga magsasaka. Kaya nakikita natin na maganda ang supply, dapat hindi rin magtaas ang presyo. Kaya nabanggit ng ating kalihim na yung ating tinatawag na maximum suggested retail price for imported premium quality rice ay nananatili sa 43 pesos per kilo. Kaya naglabas na ng anunsyo ang kagawaran na muli ay patuloy yung pag-ikot ng DA sa mga pamilihan, katuwang ang Department of Trade and Industry, mga lokal na pamahalaan at market administrator para masiniguro yung pagsunod dito. At kung may mga makikita na mga paglabag dito sa itinakda na MSRP, ay magpapalabas ng show cause order doon sa mga nasabing establishmento para magpaliwanag muna sa rason kung bakit ang kanilang presyo ay mas mataas kumpara doon sa itinatakda ng MSRP. Asek, bukod dun sa pag-i-issue po ng show cause order, kung sakaling syempre kung frequent na po yung paglabag po dun sa tamang presyohan, meron po bang mga parusa na pwede pa pong ipataw dito sa mga nananamantalang ito? Pwede po ba silang kasuhan? Asek?
Ayun. Ulitin ko lang po yung tanong, Asek. Ano-ano po yung mga parusa na pwede pang ipataw dun sa mga nananamantala sa presyo ng bigas at maaari po ba silang makasuhan? Ayun, medyo naputol tayo, no? At we'll try to reestablish our connection po, no, with Asek de Mesa. So, magkakaroon lamang tayo ng quick break, and when sa pagbabalik ng ating programa ay susubukan natin na maibalik yung ating linya kay Asek de Mesa. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at nagbabalik na rin sa ating linya ng komunikasyon si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek, mabalikan ko lamang po ulit yung issue po, no, dun sa mga nagmamanipula sa presyo ng bigas. Meron po bang mga, bukod dun sa pag-i-issue ng show cause order, meron pa po bang ibang kaparusahan na pwedeng ipataw, no, kung paulit-ulit na po na nilalabag yung tamang presyuhan, at maaari po ba silang kasuhan? Yung mga paglabag, of course, kino-coordinate natin yan sa LGU, sa DTI, of course dito sa DA, paano magkaroon ng mga kaparusahan sa mga paglabag sa MSRP. So we'll check on this and we'll get back to it. Sige po. Eto naman po, no, sa ibang developments, kasi nailabas na po, no, yung balita na patungkol dun sa importation ban sa buhay na baka na magmumula sa Spain dahil sa tinatawag na lumpy skin disease. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na maaring hindi nila ito alam, no, ano po ba itong sakit na ito at gaano po ito kadelikado? Asek? Step 1 minute lang ha, step 1 minute lang, sorry. Sige po, sure po. Ayan, putulin lang muna natin na saglit ang communication kay Asek de Mesa. So, ituloy lang natin yung ating balitaan. Samantala, ASEAN Business Advisory Council o ABAC Philippines umaasang hindi maapektuhan ng issue ng korupsyon ang nalalapit na pag-host ng Pilipinas sa ASEAN. Ang kabungulat ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Umaasa si ASEAN Business Advisory Council Philippines Chair Jose Maria Concepcion III na hindi maapektuhan ng issue ng korupsyon ang nalalapit na Philippine hosting ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 51st Philippine Business Conference and Expo, sinabi ni Concepcion na maituturing na isang malaking hamon o big setback ang kontrobersya na may kinalaman sa korupsyon na maaaring makaapekto sa ASEAN hosting ng bansa. Nakatadang bumiyahe ang delegasyon ng ASEAN Business Advisory Council patungong Malaysia para sa gaganaping leaders meeting at ang itinakdang turnover ceremony ng chairmanship. Ayon kay Concepcion na mga issue tulad ng flood control at systemic corruption
ay maaaring makasira sa imahe ng Pilipinas sa rehiyon. Gayunman nanatili siyang umaasa na habang patuloy nang susumikap ang private sector delegation para sa isang matagumpay na ASEAN event sa bansa sa susunod na taon ay makikipagtulungan din ang mga mamabatas upang muling maibangon at mapabuti ang persepsyon sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagpapakitang gilas ng ilang estudyante sa bansa pagdating sa local weaving at fashion designing nagbigay kulay sa ginanap na Stitch of Filipiniana Coded 2025. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero. Muling nagdingning ang husay at galing ng mga Pilipino pagdating sa fashion design mula sa ginanap na Stitch of Filipiniana Coded 2025 sa pangunguna ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology o DOST-PTRI. Ipinares sa mga local handloom weavers sa Pilipinas ang mga finalists sa taong ito, isang tunay na pagsubok ng adaptability, creativity at cultural appreciation. Layunin nitong gawing makabago ang mga old age weaving traditions sa isang modern Filipiniana na naglalahad ng istorya ng pagkakakilanlan, pamana at inobasyon. Kabilang sa mga finalists ang Benguet State University, Technological University of the Philippines Manila, Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, University of the Philippines Cebu, Fashion Institute of the Philippines Makati, Marikina Polytechnic College, Philippine Science High School Ilocos Region Campus, Central Mindanao University, University of the Philippines Diliman, Fashion Institute of the Philippines Ortigas, Technological University of the Philippines Manila, I-Academy, Iloilo Science and Technology University at Central Luzon State University. Sa pamamagitan ng proyektong ito na ipagdiriwang ang malawak at makulay na kultura ng Pilipinas sa fashion design at sa diwa ng bayanihan sa pagitan ng mga henerasyon, komunidad at ang umuusbong na imahinasyon ng bawat Pilipino. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At sa puntong ito ay babalikan natin ulit si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture o DA. Asek de Mesa, balikan ko naman po itong huli nating topic po for today's interview kasi nailabas na nga po ang balita patungkol sa importation ban sa buhay na baka na magmumula sa Spain dahil sa tinatawag na lumpy skin disease. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang sakit na ito at gaano po ito kadelikado? Yes, Steph. Naglabas nga ng Memorandum Order number 66 na nagtatakda ng temporary ban para sa importasyon ng buhay na baka at buffalo. Kasama na rito yung embryo at saka semen na mumula galing sa bansang Espanya. At ito ay papatupad hanggat hindi nagkakaroon ng kontrol ang nasabing bansa dito sa tinatawag natin na lumpy skin disease. Itong lumpy skin disease ay isang viral disease na yun nga nakakaapekto sa mga baka at water buffalo na ang nagiging dahilan nito ay nababawasan yung paggagatas nung mga apektadong animals at posible na talagang bumagsak yung kanilang katawan. Ito namang LSD virus ay hindi nakakaapekto sa mga tao. Hindi ito na ipapasa sa mga humans. Matanong ko lang din po kasi may temporary importation ban niya po gaano po ba kalaki yung bahagi yung imports po ng buhay na baka mula sa Espanya dun sa overall importation ng baka papasok dito sa Pilipinas? Klaruhin ko lang, Steph, bagamat merong temporary ban sa pag-import ng buhay na baka, hindi naman ipinagbabawal yung pag-import ng karne, milk and milk products, at saka yung
iba bang produkto na galing sa bansang Espanya, bukod nga doon sa buhay, doon sa embryo, sa semen, at saka doon sa mga raw, yung mga raw na hindi na process na balat ng baka at saka ng mga buffalo. So tuloy-tuloy, malaki yung ini-import natin kasi ang Espanya ay ang bansa na malaki yung pinagkukunan natin ng mga meat ng baka, ng manok at saka ng baboy. So linawin lang po natin, no, ASEC, no, kailangan nating bigyang diin ito. So walang masyadong epekto sa supply ng baka kasi ito buhay lang naman yung may ban Yes, po, po. no. Ayun. Yes, that's correct. That's correct. Ayun, para sa kaalaman, para maiwasan yung alarm, no, patungkol dito sa temporary importation ban ng buhay na baka mula sa Espanya. So ito na lamang po, no, sa mga topic po na na-discuss natin today. ASEC, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon? Muli, Steph, maraming salamat sa pagkakataon ngayong hapon at ang ating pong kagawaran sa paggabay ng ating Pangulo at sa pangunguna ng ating kalihim Secretary Kiko Chu Laurel Jr. ay nananatiling nakatutok sa mga implementasyon ng ating mga proyekto, lalo na sa kapakanan ng ating mga magsasaka at mangingisda, at lalong-lalo na po rito sa patuloy na epekto ng mga bagyo, lindol at iba pang sakuna, lalo na rin yung pagbaba ng presyo ng farm gate ng palay. Kaya po makakaasa po yung ating mga magsasaka na meron pong mga parating na assistance at inaayos na po namin yung pagre-release ng pondo para po doon sa mga magsasaka na naapektuhan po ng mababang presyo ng farm gate. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon. Magandang hapon po at mabuhay, Esther. Maraming salamat din po, ASEC. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay din po kayo. At ating nakasama po si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture o DA. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon ay dadako na tayo sa bugso ng ating mga regional news, makalipas lamang po ang ilang paalala. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon, City DRRMO ng Lawag City nagpaalala sa mga mangisda na huwag munang maglayag dahil sa bagyong Salome. Ang kabungula at ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nagbalaag ti City Disaster Risk Reduction and Management Office diti Syudad ti Lawag kadagiti mga alapa asaan pa ilang at tumapog iti baybay gaputa adda ti panagnato dagiti daluyon gubway iti bagyong Salome. Segon kini City DRRM Officer Dr. Melvin Manuel nga uray no awan ti tudo na adda iti mismo West Philippine City na nga bagyo rason nga unpredictable iti kapigsa ti daluyon. Agbalin ko mga adal dagiti imunan ani rescue da iti baybay gapoy ti panagpakutibeng at tumapog
tapno agkalap. Itagdama, kinunan ni Manuel akalmado iti sitwasyon diti syudad, iti likudan anakay nga to iti signal number 1 diti Lawag City. Base iti bulletin iti Pag-asa, kimapsot ti bagyong Salome nga addan itattan ti kapaggas nga 55 to 75 kilometers per hour iti asidag iti sentro na. Irinto nga tinasongo bagyo kay addan ti 85 kilometers iti akin abagatan alaod iti Basco, Batanes. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga pamilya sa Bawang La Union nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Pag-abot Program. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nakaawat iti pinansyal at tulong ti 17 a pamilya iti Bawang La Union iti sidong ti Pag-abot Program. Nagbinadang iti panakaipa iti pinansyal at tulong ti Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ken ti Municipal Welfare and Development Office ti Bawang. Benepisyaryo iti programa ti 15 a pamilya manipod iti Barangay Central West ken ti 2 a pamilya manipod iti Pugong agpapad a nakaawat iti sag 10,000 pesos. Indaulwan ni Mayor Maria Clarissa Lee tinaangay a distribusyon ken nangipaay dayto iti pamarigta a mensahe kadagiti pamilya. Kinaduan pa iti mayora dagiti benepisyaryo iti panagturong da iti groserya tapno igatang da tinaawat da. Tarigagay iti Pag-abot Program ang mangipaay iti tulong kadagiti kangrunaan nga agkasapulan a pamilya tapno maalangon dagitoy manipod iti kinakurapay. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 74 na octogenarians, nanogenarians ng lungsod ng Borongan tumanggap ng 10,000 pesos na cash gift mula sa gobyerno nasyonal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabuti 94 nga ihapin octogenarians ug nanogenarians sa syudadan Borongan ang nakabenepisyon ikaupat nga hugnayn pagduholin cash gift ang gobyerno nasyonal ag gimbuhat ang multi-purpose gym government complex sa barangay Kampisawan syudadan naglabayng adlaw. Ang nasabing octogenarians nag-iedad 80 ug 85 anyos samtang ang nanogenarians nag-iedad 90 ug 95 anyos ang kinarawat 10,000 pesos nga ayuda. Kabugusan naabot na 231 ang ihapin octogenarians ug nanogenarians sa syudadan Borongan ang nadulhan hini nga cash gift ikangan Marso niya nga tuig 2025. Ini nga panhatag in cash gift in base ang Republic Act 11982 Expanded Centenarians Act. Hini nga cash gift distribution nagbinuligay ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Regional Office 8 ug ang City Social Welfare and Development Office. Tikang syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, lalawigan ng Southern Leyte, nakiisa sa paggunita sa Breast Cancer Awareness Month. Narito ang ulat mula naman kay Dalia Orit. Nakighiusa ang probinsya sa Southern Leyte sa pagselebrar sa Breast Cancer Awareness Month karong buwan sa Oktubre. Usa ka diskusyon nga gipahigayon kaghapon adlaw sa Old DPWH Building Capitol Site aron paligunaw ng kampanya batok sa breast cancer. Kini gimugnay isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa probinsyal nga kagamanan sa pagpalambo sa episyenteng serbisyong panglawas alang sa tanan, ilabi na alang sa mga kababayen-an nga biktima sa maong sakit. Uban sa temang ang lakas ni Juana, lakas ng probinsya, celebrating the strength, courage, and resilience of Southern Leyte's women employees in the fight against breast cancer, gipasabot sa selebrasyon ang dakong papel sa matag opisina sa pag-apil sa mong advokasya pinaagi sa awareness campaigns o sa pagpasiugda sa mga diskurso kabahin sa panglawas o proteksyon sa mga kababayen-an.
Sa iyang mensahe, si Gender and Development Focal Person Cristita Clava may pasabot sa kamahinungdanon sa padayon nga pagpukaw sa panimuot o istorya bahin sa breast cancer aron mapalambo ang prebensyon ug kaayuhan sa mga kababayen-an sa serbisyo publiko. Mitambong sa kalihukan si SP member Jason Calva, mga medical practitioners o mga opisyal nga kawani sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO. Ang selebrasyon nagpahinumdom sa katawhan nga ang pag-atiman sa panglawas labi na sa mga kababayen-an usa ka pinakaimportanteng lakang aron mapalugwayan ng kinabuhi o mapalig-on ang komunidad. Gikan diri sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao, koleksyon ng tambak na basura, rehabilitasyon ng Engineered Sanitary Landfill, pasado na sa Environmental Management Bureau o EMB Region 10. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Malaumon ang kagamhan ng lokal pinaagi sa City Local Environment and Natural Resources Office kauban ang Task Force Basura nga mahibalik na sa normal ang koleksyon o masulbad na ang nagtapon og nga basura sa dili pa matapos ang ultimatum nga gihatag ni Mayor Uy sa grupo. Kinihuman nga gihatagan sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 10 o grado nga 7. GIS ang pinakataas. Ang paningkamot nila o pag-rehabilitate sa CLENRO kauban ang City Engineering Office sa Engineered Sanitary Landfill sa Barangay Pagalungan, human kini napasagdan sa kanhing private garbage collector. Sa pagbisita ni Regional Director Reynaldo Digamo sa EMB Region 10, mismo si Mayor Uy kauban ang Task Force Basura ug mga media personalities, personal nila nga nasaksihan ang dakong kalambuan agig tubag usab sa show cause order nga una nang gi-issue sa EMB Region 10 tungod sa mga kalapasan sa operation and maintenance sa sanitary landfill. Matod ni Digamo, natubag sa syudad ang mga violations o kumpiyansa kini nga mamintinar na ang sakto nga pagpadagan sa sanitary landfill. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga, 3 araw na training on Native Cattle Production and Management Batch 1 na isinagawa ng ATI Region 9 sa Zamboanga, Sibugay, naging matagumpay. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Nagbalapuso ng tulog adlawng training on native cattle production and management batch 1 nga gipaygayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 kun ATI RTC 9 sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang unang hugna sa pagbansay napahigayon tungod sa paningkamot sa Philippine Coconut Authority kun PCA Zamboanga, Sibugay og sa Bureau of Animal Industry Region 9 kun BAI 9. Ang maong pagbansay gipahigayon ubos sa Coconut Farmers and Industry Development Plan sa PCA. Kinigitambungan sa 36 ka mga rehistradong mag-uma sa lubi nga ilawom sa National Coconut Farmers Registry System sa PCA. Tumong sa mga pagbansay nga mahuptan sa mga mag-uma ang hustong kahibalo og igong kana sa pagbuhi og pag-amuma sa Bisaya kun lumad nga baka kuyog sa ilang pagugmad og pagatiman sa kalubinhan. Gitudluan ang mga benepisyaryong mag-uma kung saon pagpasanay o pagpakaon ng baka o kung saon pagatiman kung may sakit ang ilang gibuhing hayop. Gitudluan usab sila sa praktikal nga paghimo og urea molasses mineral block o probiotics alang sa mga baka. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dakuin naman natin ang Butuan.
pag-abot program ng DSWD Field Office Caraga, patuloy ang reach-out operation sa mga individual at pamilyang nasa street situations. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Dayanara Hake. Nagpahigayon og reach-out operation ang pag-abot program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga, kauban ang Butuan City Social Welfare and Development Department o CSWDD baguhay lamang sa Butuan City. Kadaghanan sa mga naabot sa operasyon mao ang mga kabataan nga nakitaan nga anaan nagpuyo sa dalan. Gihatagan sila og angay nga pag-atiman og i-escortan sa reach-out team aron masiguro ang ilang kaluwasan og ang ilang dali nga pagpauli sa ilang tagsa kapanimalay. Laki usab ang presensya sa Philippine National Police o PNP nga naghatag og seguridad ug koordinasyon aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa maong operasyon. Mahinumdumang nakapahigayon usab ang pag-abot program og susamang mga reach-out operations sa Surigao City ug Cabadbaran City ni adtong miaging bulan, diin nakatabang kini sa pag-ila og pagtabang sa mga individual nga anaa sa street situations ug magpadayon pa kini sa pagpahigayon sa uban pang mga lugar sa rehiyon. Sa kasamtangan aduna nay 109 ka mga individual o pamilya nga anaa sa street situations ang malampusong napauli sa ilang tag-sa kapanimalay sa nagkadaiyang lugar sa nasud pinaagi sa pag-abot program Caraga. Lakip niini ang 71 kakatawhan nga direkta nga na-reach out sa maong team dinhi sa rehiyon. Ang pag-abot program usa ka inisyatibo sa DSWD nga naghatag og interbensyon alang sa mga individual o pamilya nga anaa sa street situations. Tinguha niini nga matabangan sila nga makabiya sa kahimtang sa kalsada ug makasugod pag-usab pinaagi sa mga programang nagpalig-on sa ilang seguridad ug panginabuhi. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mahigit 300 senior citizens sa Iligan City nakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakadawat ang kapin sa 300 ka senior citizens sa Iligan City og cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizens nga nag-edad og 80, 85, 90, 95 ug 100 years old isip kabahin sa pagpatuman sa Expanded Centenarians Act o Republic Act number 11982. Sumala ni Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Manager Emily Hinson, nakadawat sila og tag 10,000 pesos matag usa. Lakip na ang tulo ka centenarian o 100 years old nga nakadawat og 100,000 pesos matag usa. Dugang pa ni Hinson ipatuman sab sa tuig 2026 ang bag-ong ordinansa nga maghatag og dugang 5,000 pesos sa mga senior citizen nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 ug 50,000 pesos sa mga 100 years old isip kabahin sa padayon nga tumong sa lokal nga kagamahanan nga mahatagan sa hustong serbisyo ug benepisyo ang mga tigulang. Base sa pinakabag-ong datos sa OSCA, miabot na sa gibanabana nga 48,000 ang kinatibuk ang ihap sa mga senior citizens sa dakbayana. Kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno sa pagpasiugda sa Sustainable Development Goal o SDG 1 No Poverty ug SDG 10 Reduced Inequalities. Taliwala sa nagpadayon nga mga hagit sa pagpakunhod sa kakabus ug pagpalig-on sa equality, pinaagi sa mga programa nga motubag sa panginhanglan sa mga tigulang. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman, makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong
o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Tiyak na ang pagpapatuloy ng health, education, agriculture, and environment, roads and infrastructure, technology, and security and social protection o HEARTS projects ng local government units o LGUs kasabay ng dagdag sa pondo mula sa National Tax Allotment o NTA. Kinumpirma ng Department of Finance o DOF na sa ilalim ng 2019 Mandanas-Garcia ruling ng Supreme Court o SC, dinagdagan ang budget ng LGUs mula sa NTA ng 40% ng lahat ng national taxes sa halip na mula lamang sa kinokolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Sinabi ng DOF na umaabot na sa 43,634 na mga probinsya, lungsod, munisipalidad at bayan ang nakatanggap ng kabuuang 1.3 trillion pesos na NTA ngayong taon. Mas mataas ng 18.73% mula sa 871.38 billion pesos noong nakaraang taon. Pinakamalaki ang natanggap ng mga LGU sa National Capital Region kasama ang Quezon City na mayroong 8.53 billion pesos, Manila na mayroong 5.35 billion pesos, Caloocan 4.90 billion pesos, Taguig 3.74 billion pesos at Pasig 2.61 billion pesos. Sa mga rehiyon naman, pinakamalaki ang bahagi ng Region 4A na nasa 122.68 billion pesos ngayong 2025 at inaasahan pang lalaki sa 141.15 billion pesos sa susunod na taon. Binigyang diin ng DOF na mayroong ding annual block grant na 83.42 billion pesos ngayong 2025 ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Lalaki pa ito sa 93.98 billion pesos sa taong 2026. Ayon pa sa DOF, tataas din ng 15.7% ang NTA sa susunod na taon, katumbas ng 1.19 trillion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa ang opisyal ng Department of Trade and Industry o DTI na malalampasan ng ahensya ang 2024 total approximate 300 million pesos na halaga ng kumpiskadong unregistered products. Bunso dito ng pagpapatuloy ng enforcement operations ngayong taon. Bagamat hindi pa naisa sa pinalaan ni DTI Assistant Secretary Lawyer Regino Malyari Jr. ang halaga ng substandard products na kanilang nakumpiska ngayong taon, nagpapatuloy pa rin ang pagbabantay nila sa buong bansa. Pinaunahan ni Malyari ang pagsira sa umabot sa 4.6 million pesos na halaga ng unregistered ceramic sanitary wares at steel products sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau warehouse sa Marikina. Kabahagi pa rin ito ng Consumer Welfare Month. Paliwanag ni Malyari, mapanganib ang mga produkto sa publiko dahil hindi sumailalim sa tamang standards assessments at walang marka ng Mandatory Philippine Standards o PS at Import Commodity Clearance o ICC ang mga ito. Ibig sabihin mga produkto itong lumabag sa Republic Act o RA 4109 o Product Standards Law. Punto ni Malyari, tama at napapanahon lamang na kumpiskahin ang mga substandard steel product dahil sa serye ng mga malalakas na lindol kamakailan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inamyandahan na ang regulasyon na nakasasakop sa operasyon ng Islamic Banking Units o IBUs upang mahikayat ang mas maraming mamumuhunan at makatulong sa Islamic banking sector ng Pilipinas. Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, hindi na kailangan ng IBUs na magkaroon ng hiwalay na capital requirement dahil dibisyon lamang o departamento ito ng conventional bank. Dagdag ng BSP, parehas din ang processing fee para sa IBU license alinsunod sa kategorya na ipinatutupad ng bangko. Ayon sa BSP, mayroong 3 taon na observation period ang bagong regulasyon simula sa paglulunsad ng Islamic banking operations. Payag ni BSP Governor Eli Remolona, layunin ng mga pagbabagong ito na maengganyo ang mga maraming key player na pumasok at makatulong sa pagdevelop ng Islamic finance market ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, anya na susuportahan ang inklusibong pag-unlad ng ekonomiya at mas diverse na financial sector sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinag-iingat ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang mga kliyente nito sa pagtaas ng bilang ng online banking fraud ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Nagbabala ito sa bagong taktika ng mga kriminal kung saan hindi na lamang sila gumagamit ng simpleng text scams, kundi gumagamit na rin ng mas komplikadong pamamaraan ng pagnanakaw ng pera. Ayon kay BPI Enterprise Information Security Officer at Data Protection Officer John Paz, dumarami ang reklamo tuwing Kapaskuhan dahil ito ang panahon kung saan nakukuha ng mga tao ang kanilang mga bonus. Iniulat ni Paz na 8 sa 10 kaso ng online banking fraud noong nakaraang taon ay dahil sa smishing attacks gamit ang International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers at rogue apps. Noong 2024 anya, halos walang IMSI catcher-related fraud cases, ngunit unti-unting dumami ang insidente nang sumapit ang buwan ng Desyembre at umakyat ang bilang sa second quarter ng taong kasalukuyan. Ang IMSI catcher ay isang fake cell tower device na ginagamit ng mga scammer upang ma-intercept ang mobile signals at nakawin ang personal at banking information ng mga user. Samantala, ang rogue app naman ay malicious o fake mobile application na lumilin lang sa mga user na magbigay pahintulot o magpasok ng personal information na siyang magbibigay pagkakataon sa mga scammer na makuha ang personal at banking data ng mga ito. Tiniyak naman ni Paz na bagamat dumarami ang bilang ng consumer complaints sa banking industry, mababa naman ang risk tolerance ng BPI. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, as of October 16, 2025, narito po ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar nasa 58 pesos 7 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 44 pesos 81 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 15 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 47 centavos, United Kingdom pound 77 pesos 80 centavos, European Monetary Union euro 67 pesos 62 centavos, Canada dollar 41 pesos 35 centavos at Saudi Arabia Rial 15 pesos 48 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang ating balitang pampalakasan hatid sa atin ni Erwin Pañano. Sa pagbabalik po iyan ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, nagpahiwatig ang Philippine Olympic Committee o POC ng interes para pangasiwaan ang susunod na Asian Youth Games o AYG. Ayon sa mga ulat, nabanggit ni POC President Abraham Bambol Tolentino sa pulong ng Olympic Council of Asia ang kagustuhan ng Pinas na hawakan ng AYG lalo't kung may backup o suporta na makukuha ito mula sa pamahalaan. Bukod anya sa AYG, isa rin sa kanyang pinalutang na ideya ay ang pag-host ng Asian Beach Games. Kasalukuyang nasa Manama, Bahrain si Tolentino at ang humigit 140 mga manlalaro, coaching staff at iba pang opisyales para sa pagsabak sa ikatlong edisyon ng Asian Youth Games. Bago ang opisyal na pagbubukas ng kompetisyon nitong Miyerkules, nasungkit ng Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa pamamagitan ni Pencak Silat player Kram Airam Carpio. Nakaschedule ang susunod na Asian Youth Games sa 2029. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa Asian Youth Games pa rin, kumpiyansa si Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP Executive Director Marcos Jarwin Manalo na magpapamalas ng magandang performance ang Filipino youth boxers sa quadrennial meet. Sa panayam kay Manalo, inahayag nito ang tiwala sa 6 na Pinoy youth fighters na sasabak sa debut ng boxing sa Asian Youth Games. Hindi lang kay rising star Leo Marlobrido nakasentro ang tuon ni Manalo, kundi sa buong team kabilang ang dalawang Pinoy boxers na sina Sheryl Porres na sasagupa sa 46 kg event at si Ermalia Caballero na susuntok sa 50 kg match. Bukod sa tatlo, optimistiko rin ang ABAP kina Jefferson Amaya na sasampa sa lona ng 50 kg, John Michael Estorba sa 54 kg at kay Justin James Zampati sa 75 kg. Mabango ang pangalan ng Negros Occidental native na si Lobrido buwad sa paghahari nito sa 4th Greater Area Bay Youth Boxing Challenge sa China noong nakaraang taon. Ito rin ang naging dahilan kung bakit ito napili bilang isa sa flag bearers ng Pilipinas sa Asian Youth Games kasama si high school volleyball star Harleen Cerneche. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang sports balita, bigo ang Meralco Bolts na mas hindihan ang unang panalo sa East Asia Super League matapos kapusin ng kuryente kontra Ryukyu Golden Kings sa kanilang match nitong Miyerkules. Sa unang 3 kalahating quarters ng laro, napanatili ng Bolts ang matatag na ungo sa Golden Kings, ngunit tuluyan ng kinapos ng enerhiya pagdating sa mga natitirang minuto ng last frame. Hindi na pinakawalan ng Ryukyu ang pagkakataon para lumarga at tuluyang sinilat ang trono sa game gamit ang score na 81-72. Humataw para sa Golden Kings sina Ryuichi Kishimoto na gumawa ng 22 points, Alex Kirk na umiskor ng 17 points at 17 rebounds, at si Rio Sahodara na lumikha ng 16 points. Top scorer naman ng Bolts ang bagong saltang si Ronde Hollis Jefferson na lumikha ng 25 points, 8 rebounds at 5 assists. Double-double naman ang naiambag ng isa pang import na si Ismael Romero na kumana ng 13 points at 11 rebounds habang 12 points ang naipon ni Chris Newsom. Hindi nakapaglaro para sa Bolts ang isa pang import na si Justin Brownlee, ngunit inaasahan ng kanyang serbisyo para sa salpukan ng Meralco versus Unblemished Taoyuan Pilots sa susunod na buwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa Collegiate Games naman tayo, naibulsa ng Ateneo de Manila University ang kampyonato sa UAAP Season 88 Men's Badminton Finale matapos pataubin ang University of the Philippines sa score na 3-0 sa kanilang tapatan sa Rizal Memorial Badminton Hall sa Manila nitong Miyerkules. Sumandal ang Blue Eagles sa rookie na si JR Pandy na matagumpay na napangibabawan ang Maroon Bet na si Jello Albo gamit ang sets na 21-15 at 21-19. Sa pamamagitan din ni Pandy, katandem si Arthur Salvado Jr. ay napatoob nila ang tambalang Albo at Mark Anthony Bernal mula sa 24-22 at 21-11 na sets, habang nasungkit naman ni Lirden Laborte ang second singles win kontra Kervin Llanes sa sets na 17-21, 21-15 at 21-8. Dahil sa magkakasunod na panalo ng Ateneo ay tuluyan nilang nakalawit ang ika-6 na overall title. Matapos ang match, ibinahagi ni Pandy ang kasiyahan mula sa naging resulta ng kanilang pagpupursige sa mga training para maabot ang titulo. Ganito rin ang sentimiento ni Ateneo coach Kenny Asuncio Robles na sinabing isinapuso ng kanilang mga manlalaro ang laban upang mabawi ang naunsyaming title sa nakaraang season. Samantala sa bukod na laban, pinataob naman ng National University ang De La Salle University gamit ang score na 3-1 dahilan para makuha nito ang third place. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Mama JT maya-maya sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito malungkot na balita, pumanaw na ang singer-songwriter at dating Pinoy Dream Academy na contestant na si Davy Langit sa edad na 38 years old. Kinumpirma ng kanyang asawa na si Therese Villarante Langit ang pagpanaw ni Davy sa social media. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Therese na nakipaglaban si Davy sa kanyang karamdaman hanggang sa huli at nagpasalamat siya sa lahat ng nagmamahal at sumuporta sa kanyang asawa. Inilarawan niya si Davy bilang masayahin, mapagmahal at puno ng sigla sa buhay at sa musika. Nakatakda ang burol kay Davy Langit simula ngayong araw na susundan ng memorial service para sa kanya sa susunod na linggo. Si Davy Langit ang unang nakilala noong 2006 bilang kalahok sa Pinoy Dream Academy Season 1. Nakilala rin siya bilang award-winning songwriter matapos manalo ang kanyang kantang 2 letra sa Himig Handog P-pop love song noong 2016. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, kwentong PBB naman, buong suporta ang ipinahayag ng businessman at film producer na si Neil Arce para sa kanyang anak na si Joaquin Arce matapos itong opisyal na ipakilala bilang isa sa mga housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa Instagram stories, nag-post si Neil ng mensahe para sa kanyang anak. Sabi niya, "Gonna miss you child, time to shine," bilang paghikayat sa kanyang anak. Ang bansag kay Joaquin ngayon papasok na ito sa PBB House
ay ang rising star ng Muntinlupa City. Si Joaquin, isang star magic talent, at ang sparkle artist naman na si Sofia Pablo ang unang dalawang housemates na ipinakilala para sa bagong season ng reality show. Ayon kay Joaquin, matagal na siyang fan ng PBB at gusto niyang maranasan ang buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Ibinahagi rin ni Joaquin na pinaghahandaan niya ang mga bagay na mamimiss niya gaya ng pamilya at mga kaibigan bago pumasok sa bahay. Ang PBB Celebrity Collaboration 2.0 ay kasunod yan inilunsad kasunod ng matagumpay na unang edisyon noong Marso hanggang Hulyo ng taong ito, kung saan nagtagumpay ang tambalang Breka nina Mika Salamanca at Brent Manalo bilang big winners. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, inamin ng aktor at direktor na si Sian Lim na naranasan din niyang masigawan, mapagalitan at matanggal sa isang proyekto noong nagsisimula pa lamang siya bilang aktor dahil hindi niya natutugunan ang mga expected sa kanya. Ito ang naging pag-amin ni Sian sa MediaCon ng Project Loki na online series na co-produce ng dalawang Filipino streaming platforms. Ayon kay Sian, masaya at komportable siya sa likod ng kamera at nais niyang ibahagi sa mga baguhang aktor ang kanyang mga karanasan at aral mula sa showbiz industry. Pinangako rin niyang aalagaan at bibigyan ng pagkakataong magningning ang bawat karakter sa serye. Dagdag pa niya, excited siya sa proyekto dahil karamihan sa cast ay mga bagong talent na puno ng sigla at dedikasyon. Bilang direktor, layunin ni Sian na manatiling tapat sa orihinal na kwento ng Project Loki at maipakita sa mga tagahanga ang mga paborito nilang karakter sa bagong anyo. Ang Project Loki ang magsisilbing comeback project ni Sian bilang direktor matapos ang kanyang maikling pagkawala sa showbiz dahil sa mga personal na bagay, kabilang ang kanyang pagiging piloto. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating OJT na kasama sa Master Control kay Greg. Maraming salamat sa pag-assist mo sa amin today. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.